Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nandito na ako sa kwarto ko. Gusto ko lang mag-vlog kasi bukas may hiking ako and hindi pwedeng mag-upload ako habang nasa hiking kasi madali na malubat yung cellphone ko. Ano na siya, konti na lang yung ano niya. 3 years na kasi to. Mukha na ba akong kutuhin? Wala akong kuto, ano lang to, kaspa. So, yung kwento ko ngayon is about doon sa kaibigan ko na kasama ko nag-Macau na nag-terminate ng contract and January siya uuwi ng Pinas, January 26. Pero ang nangyari guys is nag-usap sila ng amo and meron silang agreement kasi bobo din tong kaibigan ko. Akala ko matalino siya, akala ko alam niya na yung gagawin, hindi pa pala. Nainis ako sa kanya pero wala nang magawa, ginawa niya na yung gusto niya. Naggawa siya ng letter, akala ko ang talino niya, nagawa siya ng letter about sa break contract at 2 pages lahat doon may mga ebidensya din. So akala ko okay na and then ipapasa niya sa immigration. Ang ginawa kasi ng amo niya sa kanya is bibigyan siya ng blank paper, sabi sa kanya, you know what, I don't like you, you can sign this contract, you can sign this and then tatanggalin na kita sa trabaho, ganun, basta blank paper, wag kayong pipirma ng blank paper. Tapos sabi niya, no need madam, I already prepare my termination of contract with you, I just left it in Popo's house, sabi niya ganun, kasi nga doon siya natutulog sa matanda and 2 bahay, 3 bahay yung tinatrabahuan niya. So, ang nangyari, yung umuwi na nga siya and nakapunta siya doon sa bahay ng matanda and bumalik siya doon sa amo niya, binigay niya yung papel, nagwala sa galit yung amo niya kasi tarantado ang kaibigan ko. Alam mo ba, sinulat niya doon sa letter yung lahat ng reason niya. Pinasa niya sa amo niya. Guys, hindi ganun yung gagawin nyo. Kapag may gusto kayong gawin, kapag gusto nyong gumanti sa amo nyo, sa ginawa niya, and salbahe siya, ang gawin yung papel ng termination letter is doon nyo sabihin mismo sa immigration yung totoong nangyari, pero yung ilalagay nyo doon sa termination letter sa amo nyo is depression, anxiety, chuchu, ganun, or family problem. Pero iba yung nakalagay doon sa immigration. Ang sa kanya, nilagay niya lahat, yung reason niya sa immigration is same sa reason doon sa ipapasa niya sa amo niya. Eh, di nakita ngayon ng amo niya yung reason, nagwala, nagalit. Umabot sila ng 2:00 ng madaling araw nag-usap. And then, ang nadesisyon na nila is, sabi niya kasi, ma'am, can we think of this tomorrow? I need to sleep now. I need to rest. Hindi pwede. Hindi siya pinakawalan ng amo niya. So, napilit siya, guys. Ang nangyari is, inoferan siya ng kapalit na bawiin niya yun, yung ginawa niya. Hindi niya pa pala napasa sa immigration yung ginawa niya. Inuna niya pa sa amo niya. Hindi ganun, guys. Kung gusto niyo mag-break contract, magpasa kayo sa immigration. Ilagay niyo doon yung totoo. Magpasa kayo sa amo niyo. Kahit wag yung totoo doon. Kasi hindi naman, nakita ko na yung termination letter na galing immigration. Walang nakalagay na reason doon kung bakit gusto mo mag-terminate ng contract. And kung may nakalagay man, wala na silang magagawa. Napasa mo na sa immigration kung gusto mo talaga. Sa kanya, 4 years course, graduate, teacher. Hindi ko lang alam bakit mahina diskarte. Sorry for my word. Pero nahihinaan ako sa loob niya. Akala ko matalino, kampante ako, akala ko, kasi sinabi ko na sa kanya, ganito daw gagawin, okay na. Sabi niya, lahat, kahit ebidensya, lahat, may mga ebidensya na ako. Sabi ko, lahat yan, ilagay mo, and ipasa mo sa immigration. Inuna pa yung amo, edi ngayon, yung amo, edi binawi ng kaibigan ko yung termination letter niya. Hindi niya pinasa doon sa immigration kung ano yung totoong nangyari. Alam mo, ang nangyari is, yung amo na yung magpasa ngayon ng termination letter sa immigration. Ang kapalit nun is, bibigyan siya ng half month na sahod, ticket, travel allowance na 100, and then annual leave na 7 months. Yun yung matatanggap niya. So, umukay na siya dun. Pero kung naman kasi, ayaw niya na din naman bumalik sa Hong Kong. Gusto niya na daw mag-factory worker sa Taiwan or sa saan-saan, basta mag-factory worker. Pero guys, sayang din yun. Konting lang din,
experience, pero okay na. Nahihirapan na din kasi siya doon, na-stress niya na siya. Sabi daw sa kanya ng amo niya, you know what, your name is like a demon to my ears. Tapos sobrang inis niya, sabi niya, sa isip-isip niya, puta ka, kala mo ba, ikaw lang yung nakakaano nun, ikaw sobra pa sa demonyo yung ano ko. Grabing salbahe talaga ng amo niya. Swerte ko lang hindi ako napunta dyan, baka away talaga kami, hindi talaga ako magpapatalo. Sabi ko nga sa kanya, kung ayaw mo makipag-settle, pwede mong sabihin niya, you know what madam, we can settle this in front of police, I can call the police now, and then you can give me my salary for like that. Kung gusto niya, pero hindi mahina loob. Pag ako yun, buti na lang talaga hindi ako napunta sa among ganun. Papalaban talaga ako. Hindi talaga ako magpapatalo, guys. Iniisip ko kasi pumunta ako dito sa hindi ko bansa. Sarili ko yung inaasahan ko. Kaya kailangan malakas yung loob ko, matapang ako. Kasi wala akong ibang aasahan, sarili ko lang. Ayan, buti na lang talaga hindi ako napunta dyan. Buti na lang itong amo ko matino kahit papano. Kahit papano talaga matino. Kasi pag ano din, mag-away-away din. Nakaano na nga ng amo ko yung ugali ko. Ano kasi prangka talaga ako. At least alam nila. Kasi guys, pag nakikita talaga nila na mahina ka, na kulo ka lang kaagad, isang sabi nila, dudurugin ka talaga nila. Pero pag nakita nilang lumalaban ka, ay nako, yung ano ko, yung kaibigan ko nga, malala yun. Nakikipag-away talaga yun sa amo. And partida, yung amo niya is abogado, yung lalaki, yung babae, yung tarantado. Sabi daw sa kanya, inambahan na daw siya ng bato, sabi niya, ng bato ng ng basta may hawak daw na pamalo yung amo niya, parang hangin ata ibabato sa kanya, and then sumigaw siya, you want to throw? Yes. Inamo niya talaga, sige batuhin mo ko, sige batuhin mo ko, hindi mo ba alam, madami akong ebidensya, lahat yun, makukulong ka, sinabi niya talagang ganun. Tapos inaagaw daw ng amo niya na babae yung yung cellphone niya, sabi niya, no, it's not yours, it's mine, it's my privacy, you can't. Sabi niya, hindi mo pwedeng kunin to. Sabi niya ganun. Tatawag ako ng pulis. Yung amo kasi niya is yung lalaki. So pag tinawagan niya yung lalaki na ayaw niya na nga, ganun. Sabi ng lalaki na abogado is antayin siyang umuwi. So nagantay, hindi siya nagantay doon sa loob ng bahay kasi mag-world war na naman sila. Doon siya sa labas ng bahay nagantay sa amo niya. And then ayun, napag-usapan siya, bumalik siya uli. Makaraan ng ilang linggo, bumalik na naman yung pagiging tarantado ng amo niya na babae, sigawan na naman sila uli hanggang sa hindi na siya nakapagtiis, is umalis na talaga siya, hindi na siya napigilan ng amo niyang lalaki. So ang nangyari is umalis siya ng bahay, and then pumunta siya doon sa opisina ng amo niya na lalaki, and kinuha niya doon yung sahod niya. Pero guys, hindi siya terminate ng amo niyang lalaki kasi naiintindihan ng lalaki and takot kasi nga marami siyang ebidensya. Marami siyang ebidensya na pinapatrabaho siya ng ibang bahay. So ang nangyari is hindi kinat ng amo niya yung visa niya. Inantay siyang makahanap ng amo. Nung nakahanap na ng amo, tsaka kinat. Yung amo niya ngayon is puti, Irish. Ayan, Iceland. Basta Irish. Hindi ko lang alam kung anong lugar yan sila. Pero puti. Dalawa silang katulong. Ito naman, bida-bida yung katulong na matagal na. 10 years na. Ito yung bida-bida siya. Mag 3 years pa lang dito. Pero okay lang naman sa kanya. Ang sahod niya is 8,000 Hong Kong dollar. And meron siyang food allowance. And then, ang ganda, no? And then, siya. Hindi siya nakatira sa bahay ng amo niya. Stay out siya. Binabayaran ng amo niya yung boarding house niya. 1,500 a month. Kasi yung bida-bida na katulong na 10 years na is ayaw na may kasama siya sa loob ng kwarto. Dalawa yung higaan pero ayaw, 'di ba? Grabe, no, 10 years nagiging hawak ng liig kasi ng 10 years na babae yung amo niyang babae na uuto niya. So sabi niya ayaw niya daw na may kasama matulog, kaya pinag-stay out nila talaga yung isang katulong. Ayan, pero yung katulong na 3 years, siya naman ngayon yung ka-close ng ng mga bata kasi ayaw ng bata doon sa matagal na nakatulong kasi bida-bida nga
Kaya hindi rin maalis-alis kahit anong sinisiraan ng matagal na nakatulong. Yung kaibigan ko, sinasabi ganto, ganyan, hindi nila mapapaalis kasi nga yung mga bata is gusto yung bago nakatulong, yung 3 years pa lang. Yung matanda nakatulong, yun yung kaklose ng babae na amo. Pero wala namang problema, hindi nila mapapaalis as long as yung bata is malapit doon sa bagong katulong. So, pinapabayaan lang ng kaibigan ko as long as sumasahod siya. Alam mo ba guys, itong matagal na nakatulong na to, 10 years, ang laki ng sahod, 8.5, and then, kumukupit pa siya ng pera doon sa pangpamalengke, pinapabayaan lang ng amo. So, kahit yung mga pagkain na nilalabas niya, halimbawa, may gathering sila bukas kasi day off, ayan, halimbawa siya ngayon yung nakatoka na bumili ng pagkain, binabawas niya dun sa pangpamalengke. Kaya sabi ko sa kanya, sa kaibigan ko, huwag mo nang intindihin yan, kusa yung babagsak. Sabi nga nila, yung bulok na prutas, hindi mo na kailangan galawin, kusa na yung babagsak. Kaya hayaan mo, mahuhuli yan. As long as hindi ka kasama. Ayan, sabi ko sa kanya. So, yung katulong na yun is isang bag bumibili 5,000 Hong Kong dollar sa pera natin. 7, 14, 21, 28, 35, 35,000. Diba? Tapos, grabe no guys, hindi ko mauubos yan. Yung 5,000, Diyos ko, ang laking bagay na yan. Siguro, iniisip niya na hayahay yung buhay niya, buwan-buwan siya sumasahod ng 8,500, so why not to buy? Pero kasi, hindi mo alam, hindi permanente yung trabaho natin dito sa abroad. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, and hindi natin alam kung may mga aksidenteng mangyari. Kaya, kayo guys, be wise sa pera ninyo. Ayun lang. And napakakuripot ko kahit papano. Ayun lang. Thank you so much for watching. Na-share ko lang. And hindi ko alam po anong title ng video na to. Basta i-ano ko na lang dito. Bahala na. Ayan. Thank you. Love you all.